Magandang araw muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na naman ang programang Expose the Truth. Bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Saan mang lupalok ng mundo kayo naka-tune in mga kaibigan dito sa ating programa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa pagbinyag. Ano po ang dapat na pagbinyag? Ano yung dapat gamitin? Ito po ba ay paglubog o ito po ba ay pagwisik? Tulad sa ginagawa ng mga Iglesia Katolika. Pero bago yan mga kaibigan ay inaanyayahan ko muna kayo na kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito po sa aking channel, SLTV, marapat na kayo po yung mag-subscribe para maging updated po kayo sa mga video na aking ipinapalabas dito. At bilang suportan nyo na rin po sa programang ito, lahat ng mga naniniwala at sumasang-ayon sa katotohanan, bilang pagsuporta, kayo na po ay mag-subscribe mga kaibigan. Ngayon, tuloy po tayo sa ating topic na biblical ba yung ginagawa ng mga Iglesia Katolika na pagwisik sa binyag, at tama lang ba na yung bata ay binyagan mga kaibigan? Meron po akong napanood na video, itong si Cowendell, at alam nyo mga kaibigan ay ipinagtanggol niya yung ginagawa nilang pagbinyag sa bata na wisik, yung wisikan lang o binyagan yung bata gamit ng 2 kutsara o 1 kutsarang tubig lang mga kaibigan. Yun po ba ay biblical? Yun po ba ay nasa Biblia? Ayon po kay Brother Wendell mga kaibigan, ito daw ay biblical at nasa Biblia daw, sabi niya, no? Atin pong tignan kung tama. Kasi dito makikita natin kung gaano kasinungaling yung kanyang sinasabi, ang kanyang depensa mga kaibigan, ano? Siya mismo ang magpapahuli sa kanyang sarili. Panoorin po natin para makita po natin ang aking gustong ipakita sa inyo mga kaibigan. Meron pong nagtanong kay Cowendell, ganito po ang tanong sa kanyang programa. Gusto ko pong basahin mga kaibigan. Tama ba sabihin nila yung bautismo ay paglubog sa tubig? Yun po ang tanong mga kaibigan, at sinagot po yan ni Cowendell. Pakinggan natin ang kanyang sagot. Tama ba sabihin nila yung bautismo ay palubog sa tubig? Yung palubog sa tubig, ginagamit yan pati na sa simbahan Katoliko. Ayan, yung palubog daw na pagbinyag o bautismo, ayon kay Cowendell, ay ginagamit din sa Iglesia Katolika nung araw pa hanggang ngayon. At hindi lang palubog sa tubig Yon ang bautismo. Dahil kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, alam nyo ba, si San Pablo nga nagbinyag sa loob mismo ng bahay. So kung nagbinyag siya sa loob mismo ng bahay, tanong, meron bang ilog doon sa loob ng bahay? Ayan, sabi niya mga kaibigan, si San Pablo daw ay nagbinyag sa loob ng bahay. Pakinggan nyo mabuti si San Pablo daw nagbinyag sa loob ng bahay. Si San Pablo may binyagan doon sa loob ng bahay. Tuloy natin. Yon ang problema ng ating mga kapatid sa letra por letra na
pag-unawa sa Biblia. Wala ng sakramento na tinanggap sila. Wala na, iniwasan na nila. At maliban diyan, yung bautismo, so sa Hebro, bapto. Yun. At ang paraan ng pagbabautismo, may paglubog na ginamit din yan sa simbahang Katoliko at meron ding pagwisik. Yun, meron Pero din daw bakit pagwisik, mga Sa kaibigan. bautismo ay binibinyagan natin ang bata dahil generic term ang utos ng ating Panginoon Jesucristo. San Mateo 28:19, anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Binyagan ang lahat ng tao sa ngalan ng Ama. Ayan, sa Matthew 28, 19, ang sabi daw ay binyagan lahat ng tao. Ituloy natin. Ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ang utos? Generic term. Binyagan ang lahat ng tao. Juan Kapitulo 3, versikulo 6, ang ipinanganak ng Espiritu, ang ipinanganak ng tao ay tao. So kung ang ipinanganak ng tao ay tao, at ang utos binyagan ang lahat ng tao, so therefore, ang bata ay kasapi sa binyag, mga kapatid. So yun po ang kanyang palusot na dahil sabi daw doon sa Mateo 28:19 na binyagan lahat ng tao. Pero yung nakalagay, mga kaibigan, doon sa Mateo 28:19 ay go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Yung salitang go ye therefore and teach, pangaralan nyo ang mga tao. So, yung bata, mga kaibigan, yung sanggol, pwede mo bang pangaralan yon? Kasi doon po sa Matthew 28:19, hindi naman binasa ni Brother Wendell, pero ang nakalagay po doon sa King James Version, doon po sa English, go ye therefore and teach all nation. Pangaralan mo ang paggawa ng alagad, bago mo siya bautismohan, pangaralan mo muna. Ang tanong, yung bata, yung sanggol, pag pangaralan mo yon, nakakaunawa ba? Kasi ang dapat magbautismo, mga kaibigan, yung nakakaunawa ng aral, at kapag ito'y tinanggap, saka mo siya bautismuhan. Pero yung sanggol, hindi nakakaunawa yan. Sanggol walang alam sabihin kundi iyak. Tuloy natin. Yun ang palusot niya mga kaibigan. Sanggol, no? At yung sanggol, dahil nasa Juan 16:21 yan, mga kapatid, na ang sanggol ay tao. At ang utos ng ating Panginoon Jesucristo, binyagan ang lahat ng tao. Kung ang interpretasyon nila, ang binyag ay dapat ilublob sa tubig, nakalimutan na ba nila? Gawa Kapitulo 16, versikulo 15. Ano mabasa? Diyan ay si Lydia mismo binautismuhan sa loob ng bahay kasama ang kanyang sambahayan. Ayan po, mga kaibigan, kung ang pagbautismo daw o pagbinyag ay paglubog lang, ayon sa ating sinasabi, no, na dapat ang bautismo ay malubog, hindi po wisik, no? Hindi 2 kutsara o 1 kutsara lang na tubig, kundi ilubog. Sabi ni Brother Wendell,
kung ang bautismo ay palubog lang, bakit si Lydia, sabi niya, binautismohan ni Apostol Pablo sa loob mismo ng bahay at ang kanyang sambahayan? Meron pong sinabi na talata ni Brother Wendell, mga kaibigan, doon po sa Gawa 16, versikulo 15, na ganito po ang sinasabi. Basahin po natin, mga kaibigan. At nang siya'y mabautismuhan na, at ang kanyang mga kasangbahay ay namanhik siya sa amin, na sinasabi, kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay at kayo'y magsitira doon, at kami pinilit niya. Yan. Dito, mga kaibigan, hindi naman po sa loob ng bahay binautismuhan. Sinungaling po dito si Brother Wendell, mga kaibigan. At nang siya'y mabautismuhan na, at ng kanyang mga kasangbahay ay namanhik siya sa amin. Doon sa Magandang Balita Biblia, mga kaibigan, ganito po ang sinasabi po dyan, para maunawaan po natin na hindi po bininyagan doon sa loob ng bahay, mga kapatid. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, pakinggan ninyo, mga kaibigan, pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Aba, mga kaibigan, hindi po doon sa loob ng bahay nagbinyag itong si Lydia. Saan, mga kaibigan? Pakinggan ninyo, basahin po natin, umpisahan po natin dito sa 12 para makita natin kung saan nga nagbinyag o saan nga binautismuhan itong si Lydia, no? Mula naman rooy, nagpunta kami sa Filipo, sabi ni Apostol Pablo, na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Siya'y isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. And then pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturi po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Aba, napakaliwanag, mga kaibigan, yung kasinungalingan ni Brother Wendell na si Pablo daw ay bininyagan niya si Lydia doon sa loob ng bahay, wala naman daw ilog o tubig sa loob ng bahay, ang interpretasyon ni Wendell, wisik ang ginamit ni Pablo pagbinyag kay Lydia. So wisik o isang kutsara lang. Aba, Brad Wendell, bakit kasi yung 15 lang ang binasa mo? Ba't hindi mo binasa hanggang sa 12 para makuha mo yung istorya? Na si Pablo, lumabas sila and then pumunta sila sa tabing tubig, sa ilog. At doon sila
ay nangaral po si Apostol Pablo. At merong isang nagngangalang Lydia at nakaunawa, tinanggap ang Panginoong Hesus, pati ang kanyang pamilya, nagpabautismo. Saan? Sa loob ng bahay? Hindi po. Sa ilog. And then pagkatapos na nabautismuhan, pumunta sila doon sa bahay nila. Inanyayahan niya si Pablo at pumunta sila sa bahay nila. Yun po ang naganap, mga kaibigan. Tuloy po natin. Sa Gawa, Kapitulo 16, versikulo 33. Mabasa natin sa loob ng bahay, may nangyari na pagbinyag din sa loob ng bahay. So, ayun. Sa 33 daw, may naganap din na pagbinyag sa loob ng bahay. Mga kaibigan at mga kababayan, si Brother Wendell ay nagsasabi ng kasinungalingan. Walang naganap na pagbinyag sa loob ng bahay. Ayon sa kanyang sinasabi, mga kaibigan, basahin po natin ang sinasabi niyang bersikulo sa 33. Ang istorya po dito, mga kaibigan, ay noong si Pablo at saka si Silas ay ibinilanggo, mga kaibigan, and nung nasa loob po sila ng bilangguan ay umawit sila ng mga himno, pinuri nila ang Panginoon, at ang nangyari, lumindol, at yung mga pintuan ng kulungan ay nabuksan, no? At sila'y nagkakatipon sa isang silid, mga kaibigan. Nung nagising itong bantay, nakita niya bukas lahat ang mga pinto. Ang inakala niya, nakatakas na ang mga bilanggo. Basahin po natin, mga kaibigan, sa Magandang Balita Biblia. Ito po ay Biblia ng Iglesia Katolika at Protestante. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami lahat." Humingi ng ilaw ng bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, si Pablo at saka si Silas, "Sumampalataya ka sa Panginoon Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo pati ang buo niyang sambahayan. Sa verse 34, pagkatapos sila'y mabautismohan, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Hindi po sa loob ng bahay binautismuhan yung bantay. Kung nasundan nyo ang istorya, mga kaibigan, na yung bantay, nung nakita niya yung mga pintuan ay bukas, gusto niyang patayin ang kanyang sarili. Sumigaw si Pablo, sabi niya, "Narito kami lahat." Pumunta itong bantay at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at saka ni Silas. At sabay tinanong, "Ano ang gagawin ko upang ako'y maligtas?" Ang sagot naman ni Pablo ay, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus
ikaw ay maliligtas, pati ang iyong sambahayan. Sa gabing iyon, dito sa verse 30, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Yung bantay, inilabas niya si Pablo at saka si Silas. Doon sa bilangguan, inilabas niya. Hindi sinabi dito kung saan sila pumunta, inilabas niya, no? And then sa paglabas niya, doon sa pinuntahan nila, pinangaralan itong si Apostol Pablo yung bantay o yung gwardiya, no, ng bilangguan. At naniwala naman yung gwardiya sa mga aral ni Kristo, sinampalatayanan niya at pati yung kanyang sambahayan. Sa verse 33, nang gabi ring iyon, hinugasan ang bantay ang kanilang sugat, at siya'y nagpabautismo pati ang buo niyang sambahayan. Sa makatuwid mga kaibigan, nung inilabas itong bantay, si Pablo at saka si Silas, pumunta sila sa may tubig. Kasi nung nandun sila sa tubig, hinugasan niya ang mga sugat nila Pablo at Silas. Kasi mga kaibigan, kung basahin natin ang kasaysayan dito, ay si Apostol Pablo at saka si Silas pinahirapan ng gusto, no? Pinalo, talagang pinarusahan itong si Pablo at saka si Silas. Kaya marami po silang sugat. At nung pumunta sila sa dakong may tubig, hinugasan itong bantay, mga kapatid. And then, doon din nagpabautismo itong bantay. And then pagkatapos, sila'y mabautismuhan. Hindi sa loob ng bahay, kasi dito sa verse 34, pagkatapos, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Kung nasa loob sila ng bahay, bakit sa verse 34 ay pagkatapos na mabinyagan o mabautismuhan, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan? So ibig sabihin, wala sila doon sa loob ng tahanan. Kasi isinama niya eh. Kung nandun na sila sana sa loob ng tahanan, maupo muna kayo nandito tayo sa aking tahanan, maupo muna kayo, and then maghanda muna ako ng pagkain at kayo'y kakain. Pero hindi Dito sa verse 34 mga kaibigan, sa verse 33, nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buong niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay isinama. Yung salitang isinama, malayo, no? Ibig sabihin, hindi lang sa labas ng bahay, kundi medyo malayo ng konti, no? Kasi yung word na sila ay isinama niya sa kanyang tahanan. So mula doon sa dakong may tubig, pagkatapos ng bautismo, kinuha niya sila Pablo at saka si Silas, isinama niya doon sa kanyang tahanan. At naghanda ng pagkain at masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong pamilya, sambayan, sapagkat nakilala nila ang Diyos. So sinungaling po itong sinasabi ni Brother Wendell na may naganap na pagbinyag doon sa loob ng bahay, ang gamit, 2 kutsarang tubig o ang pagwisik. Napakalayo naman, Brother Wendell, huli ka sa kasinungalingan mo, no? Napakasinungaling po talaga ang itinuturo dito sa mga defensor ng Iglesia Katolika. Tama nga yung sinabi ni Brad Alvin, mga kaibigan, na ang mga itinuturo sa punto por punto ay mga kawirduang aral. Pakinggan po natin ang sinasabi ni Masasabi ko, marami pa sana akong ilanta dito, nililista ko dito sa notebook ko, mga
mga kabildong aral. Yun lang muna ngayon marami pa dito. Marami Susunod pa ko daw. na naman to i-discuss na ang Holy Spirit daw hindi pumapasok sa tao. O ang sinusanto ninyo hindi daw makapasok sa tao. Ang Diyos Ama hindi makapasok sa tao. Father Darwin, sigurado ka? Kasi ang statement niya, ang demonyo lang daw makapasok sa tao. Father Darwin, i-review mo nga yung sinasabi mo, Padre. Ang Holy Spirit hindi makapasok sa tao. Itemplo nga tayo ng Espiritu Santo, ng Korintos 6:19-20. Tapos mas makapangyarihan ang demonyo, si Satanas makapasok sa tao. Ang yawa lang daw. Si Satanas lang daw, ang demonyo makapasok sa tao. Ay mali yan, Padre Darwin. Tapos yung deliverance, dinideliverance yung kahoy, yung punong mangga, dinideliverance. Pati daw pusa. May kaluluwa bang pusa i-deliverance mo sa demonyo? Ang pusa. Pati daw ang aso. Pati daw kalabaw. Pati bahay. Ano ba yun, Padre Darwin? Sobra naman yan. Binibigyan mo ng pasanin ang mga Katoliko. Binibentahan mo ng oil, whole oil, tapos wala namang magagawa dyan. Ibig sabihin, makamasid tayo dito, Brad Ramon, mga Katoliko, magmasid kayo sa bahay natin. Pag may ma-notice tayo na medyo kakaiba, pagdududahan natin yung kanto yun, tapos physical agad natin ng holy water, tapos i-deliverance prayer natin, tapos magdadala tayo deliverance prayer, tapos lagyan natin ng holy oil. Parang sobra naman yan. Ang dami naman tayong Katoliko for 2,000 years. Namatay, wala namang deliverance prayer. Napunta naman ng langit mga santo. Wala naman yung mga healing na yan. Dami nga tayo dito sa Pilipinas at mga parokya na walang exorcist. Hindi naman kailangan ng Office of Exorcism Tama. Alam nyo, yung Office of Exorcism, yun ang masasabi ko. Marami pa sana akong ilanta dito. Nililista ko dito sa notebook ko, mga... So, ayan po mga kaibigan, mantakin mo mga kaibigan, pati puno ng mangga, pati pusa, kalabaw, kung ano-anong ini-exorcise itong si Father Winder, itong mga taga punto por punto mga kaibigan. Ayon kay Brad Alvin, para lang sila makabenta ng olive oil o exorcist oil, ayan, para makabenta sila ng holy water, kung ano-ano yung ibebenta nila, yan, pati yung mga puno ng bangka, tignan ninyo, baka mayroong kakaibang espiritu. Nakakatuwa naman mga kaibigan, ano? Pero yan po ay katotohanan mga kaibigan, no? So, tama nga, kawirdo ang aral. Kasi, may mga kasinungalingan, gumagamit sila ng talata, napakalayo at wala sa Biblia. At yung ginagamit nilang talata, hindi po katotohanan. Pagbasahin mo, ay nako, kayong mga Iglesia Katolika, wag lang kayong maniwala. Tignan nyo yung sinabi ni Brad Wendell. Nasa Biblia daw, nagbautismo si Pablo sa loob ng bahay. Basahin nyo yung mga sinasabi nilang talata. Makikita nyo na hindi po totoo, mga kaibigan at mga kababayan. Gising po tayo, niloloko na po tayo. May Biblia na nga, sabi ng kapatid na Eli, meron na nga Biblia, niloloko pa tayo, di lalo na pag wala ng Biblia, mga kaibigan. Kaya magising sana tayo, mga kapatid. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan, at sana na mayroon po kayong natutunan dito sa aking pinalabas, at sana ay kita-kitang muli tayo sa next video. Kaya kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo mga kaibigan para mag-notify sa inyo ang mga video na aking ipapakita at ine-expose dito sa ating programa. Magandang araw po sa inyong lahat.